Sa gitna ng mainit na usapin sa politika at teknolohiya, isang malaking pahayag mula kay Pangulong Donald Trump ang gumulantang sa crypto space. At ang usapin, walang iba kundi ang Clarity Act. Marami po ang nagtatanong kung ito na ba ang hudyat na matagal na nating hinihintay para kay XRP. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang lahat ng anggulo ng pahayag ni Trump, ang epekto nito sa Senado at kung bakit ang mga susunod na linggo ay napaka-kritikal sa bawat isa sa atin. Yan, bakit biglang naging prioridad ni Trump ang Clarity Act? Kamakailan lamang, ibinahagi po ni Eleanor Territ dito ang isang post mula kay Donald Trump na direktang hinimok ang US Senate na ipasa ang Clarity Act. Hindi lang ito basta panghikayat. Ginawa niya ito bilang pagbibigay-pugay sa yumaong senador na si Lindsey Graham. Ayon kay Trump, si Graham ay isang matibay na supporter ng batas na ito. Pero higit pa sa legacy ni Graham, may mas malalim na dahilan kung bakit naglabas ng ganitong pahayag ang Pangulo. Para sa akin, ang timing po ng statement na ito ay hindi aksidente. Alam natin na ang Clarity Act ay matagal nang nakabinbin. Sa aking palagay, ginagamit po ni Trump ang emosyon at ang legacy ni Senator Graham para lagyan ng political pressure ang mga senador. Alam natin na sa Washington, kapag may link ang isang bill sa isang respetadong politiko, mas nahihirapan po ang mga opposition na harangan ito ng walang mabigat na dahilan. Ang pahayag po ni Trump ay isang paraan para pilitin ang mga nagdadalawang isip na senador na panigan ang bill. Para sa atin na may hawak na XRP, ito po ay isang positive development dahil ang Clarity Act ang maglalagay kay XRP sa ilalim ng CFTC bilang isang digital commodity sa halip na ituring itong security. Ano naman ang panganib kung hindi tayo kikilos laban sa China? Yan, sa kanyang post, nagbabala po itong si Trump tungkol sa China. Ayan. Sinabi niya na ang China at iba pang bansa ay nagnanais ng total control sa crypto space at pati na rin sa artificial intelligence. Ang kanyang direktang utos ay don't let China win on either subject. Ayan. Don't let China win on either subject. Napakalakas po ng impact ng linyang ito. Sa aking opinion, ito ang tinatawag nating national security narrative. Kapag ginamit mo ang banta ng China sa usaping teknolohiya, hindi mo na ito pwedeng baliwalain. Sa aking pananaw, ito po ang pinakamabisang strategy para makuha ang suporta ng kahit sinong senador, maging Democrat o Republican man sila. At bakit? Dahil walang gustong mapag-iwanan ang Amerika pagdating po sa AI at saka blockchain. Kung ituturing nating strategic asset ang crypto, ang pagpasa po sa Clarity Act ay hindi lang basta usaping pananalapi o finance. Ito ay usapin ng pagpapanatili ng liderato ng Amerika sa mundo. Para sa atin bilang mga XRP holders, mas maganda ito dahil ang technology ni XRP ay nakatutok po sa efficiency at cross-border payments, kung saan ay isang bagay na tiyak na gustong pangunahan ng US sa halip na maunahan ng ibang bansa. Ngayon ay bakit ganito kahalaga ang legacy ni Senador Lindsey Graham? Ayan. Si Senator Lindsey Graham ay pumanaw po noong July 12 dahil sa isang biglaang sakit sa edad na 71.
Siya ay isang kilalang Republican mula sa South Carolina. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan po ng malaking puwang sa Senado at saka sa politika. Sa aking opinyon, nakakalungkot po ang pagpanaw ni Graham, pero sa politika, ang mga ganitong pangyayari ay nagpapabago ng legislative momentum. Naniniwala ako na ang paggamit po ni Trump sa pangalan ni Graham ay isang paraan para galit-galitin o himukin ang mga kasamahan ni Graham sa Senado. Mayroong political capital na nakakabit sa mga namayapang leader. Sa tingin ko, ang pag-uugnay sa bill sa yumaong senador ay magbibigay po ng sapat na moral high ground para sa mga Republicans na piliting magkaroon ng floor vote. Ito ay isang chess move na naglalagay sa mga demokratiko sa isang mahirap na posisyon. Kung pipigilan nila ang bill, para na rin nilang binaliwala ang huling advokasya ng isang kasamahan na pumanaw lamang. Ano naman ang balakid sa pagpasa nito sa Senado? Ang bill ay nasa Senate Legislative Calendar mula pa noong early June. Nakapasa na ito sa House noong 2025 at nakakuha rin ng 15-9 na boto sa Senate Banking Committee noong May. Pero hanggang ngayon, wala pa ring floor vote. Ang problema po, kailangan ng 60 votes para makalusot sa filibuster. At kahit na may 53 seats ang mga Republican, kulang pa rin sila ng suporta mula sa kabilang panig. Sa aking opinyon, dito po tayo maging realistiko. Sa aking pagsusuri, ang filibuster threshold ang siyang pinakamalaking pader na dapat gibain. Kahit gaano kalakas ang sigaw ni Trump, kung hindi po makakakuha ng bipartisan support o kahit ilang boto lang mula sa demokratiko, hindi po ito uusad. Sa tingin ko, ang kasalukuyang negosasyon sa Senado ay hindi lang tungkol sa kripto. Ito po ay tungkol sa leverage. Ano ang pwedeng ibigay ng Republicans para makuha ang boto ng mga demokratiko? Posibleng may iba pang bills na kasabay na pinag-uusapan po sa background. Para sa atin, ang mahalagang malaman ay ito. Hindi sapat na may suporta ang bill. Kailangan po ng political horse trading para mabuo ang 60 votes. Ngayon, maipapasa ba ito bago ang August recess? Nagbalik na ang Senado mula sa kanilang recess. Ang susunod na break ay magsisimula po sa August 8. Ibig sabihin, mayroon na lamang tayong mahigit 3 linggo para maipasa ito. Sinasabi ng maraming analyst na ito na ang last realistic gate para sa taong ito, 2026. Kapag hindi po ito naipasa bago ang August 8, malaki po ang posibilidad na ma-push ito sa susunod na taong 2027. Ngayon, ito po ang aking opinion. Nakaka-tense po ang timeline na ito. Sa tingin ko, ang August 8 deadline ay hindi lang basta petsa. Ito ay isang ultimatum. Sa aking palagay, kung hindi po makakakita ng matinding aksyon sa loob ng susunod na 14 na araw or 14 days, mahihirapan na tayong umasa para sa taong ito, 2026. Gayunpaman, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ang Senado ay kilala sa paggawa ng mga desisyon sa 11th hour. Sa tingin ko, kung seryoso po si Trump na makuha ang tagumpay na ito, gagawin niya ang lahat para mapilitan ang mga senador na tapusin ang debate bago sila magbakasyon. Ang susunod po na 21 days ang magsasabi kung magiging commodity na. Kung magiging commodity na nga ba itong si XRP sa mata ng batas.
At ngayon ay ano naman ang mga dapat nating asahan sa market? Maraming XRP holders ang nakatutok po sa presyo at sa takbo ng bill. Siyempre, ang pagpasa po sa Clarity Act ay magbubukas ng pinto para sa institutional adoption. Kapag naging commodity ang isang asset, mas madali na itong isama sa mga investment portfolios ng malalaking bangko at saka hedge funds. Sa aking opinyon, kahit anuman ang mangyari sa August 8, ang momentum ay pabor na sa atin. Ang katotohanan na ang Clarity Act ay nakarating na sa ganitong level ay isa pong malaking tagumpay na. Kung sakaling hindi man ito makalusot ngayong taon, ang mga usapan na nangyari ngayon ay magiging basihan para sa mga susunod na batas. Pero syempre, mas maganda kung maipasa na ito ngayon. Bilang isang observer ng market, ang nakikita ko ay isang malaking regulatory clarity na paparating. Hindi lang ito basta batas. Ito ay signal sa buong mundo na ang Amerika ay bukas na sa digital assets. Para kay XRP, ito po ang green light na matagal na nating hinihintay. Kaya manatiling alerto at huwag pong magpadala sa panic kung magkaroon po ng konting volatility sa mga susunod na linggo dahil sa mga balitang ito. Ang focus po natin ay ang long-term impact ng batas na ito sa status ni XRP. At sa kabuuan, nasa critical na yugto tayo ng kasaysayan para sa cryptocurrency. Ang pressure mula kay Trump, ang legacy ni Senator Graham, at ang banta ng kompetisyon mula sa China, lahat ito ay nagsasama-sama para itulak ang Clarity Act. Ang susunod na ilang linggo hanggang August 8 ay magiging mabilis at mapagpasyahan. Kahit ano pa ang mangyari, isa lang ang malinaw. Ang usapin po kay XRP at mga digital commodities ay hindi na po pwedeng baliwalain ng US Senate. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended na video dito.